Alam ninyo, hindi ako nagsasawang pag-usapan itong tungkol kay Sayad. At saka kung ano ang kanyang gagawin pagka siya ay nakaupo. Pag binigyan ninyo siya ng karapatan na bumalik sa Malacanang or pumasok sa Malacanang, mag-iiba ang tono niyan. Mag-iiba ang tono niyan. I am telling you this right now. Magyayabang siya, lalabas na yung kanyang pagkaluka-luka, at gagawin na niya ang gusto niyang panghihiganti. Alam mo, ilalaglag rin niya yan si Amy. Magkakaroon silang dalawa ng falling out. Tapos, itong si Sayad na ito, ibabalik niya tayo, ibibigay na niya tayo sa China. Itutuloy na niya yung gusto ng tatay niya na gawin tayong probinsya ng China. Kasi kayo ang nagdidila-dila sa kanyang puwet. Dinidila-dilaan ninyo ang kanyang puwet at gusto ninyo siyang nandiyan kasi yun ang type ninyo dinidiyos ninyo Hindi ninyo alam pag naging under na tayo sa China, kayo ang magiging unang biktima. Kaya mag-isip-isip kayo. Kayong mga DDS na hindi kayo nag-iisip, ipamimigay na tayo sa China. Wala na tayong ipaglalaban dyan. Kaya iboto pa ninyo yung luka-luka na may pagka-komunista ang isip. Kunyari, lumalaban siya sa komunista, pero hindi. Doon niya tayo dadalhin. Tiyak yan, mga kaibigan. Or instant interview. Ano kaya ang sasabihin ng babaeng yan? Etok. Ngayon, mga kaibigan, mayroon akong isang kukomentuhan lang natin. Alam niyo dito sa pagbablog ay style ito Ngayon itong mga DD-shits na ito na siguro nakakaramdam din sila na kumukunti ang kanilang follower. Kaya nga ang ginagawa ni Sara Sayad ngayon ganyang kampo nagbabayad ng mga trolls. Yung mga trolls na yan na pagka pinuntahan mo yung kanilang mga profile ay puro lock profile. So, ibig sabihin, mga peke yan. At saka, naglalagay sila ng mga fake news. Mga fake news. Ngayon, meron akong sasabihin sa inyo. Sinalihan ko itong group na ito because I wanted to share kung ano yung opinion ko. Sumali ako sa group na ito para ma-meet ko rin yung mga taong pareho ang idea namin, di ba? So, tandaan ninyo kung miyembro kayo, itong dalawang ito na-verify ko na. Marami pa akong grupong sinalihan pero hindi ko pa na-verify. Itong dalawang ito na-verify ko na. Yung Marcos Loyalist Worldwide. Kung miyembro kayo niyan, alamin ninyo na ito ang admin ng grupong ito ay DD-shit. Kasi makikita ninyo lahat ng kanyang pinopost ay puro dutae. So, yung Marcos Loyalist Worldwide, diyan pa nila pinopost yung mga gawa-gawa nilang mga litrato ni BBM na kabastusan. Tapos, ito pang isang PBBM supporter na verify ko na ito ay DD-shit. Gagamitin nila yung pangalan ni BBM. Tapos tayong mga supporter ni BBM ay pupunta tayo doon. So dumadami ang kanyang follower. So ang maganda siguro dyan is umalis tayo. Or kung hindi kaya, wag natin siyang sundan. Kasi yung admin ay nagpapadami ng follower. So ginagamit niya ang mga BBM supporters. Pero siya ay DD-shit. Kaya ako ng post doon na mahiya naman siya. Wala yata siyang follower. So, aalis ako. Pero ngayon, pinupostan ko lang siya ng mga salitang hindi niya siguro makain. Hindi na sila nahiya, Yan ang tinatawag ng mga fake news. Magpapalabas sila ng kung ano-ano. Katapos tayong mga BBM supporters ay maiinis tayo, magko-comment tayo doon. To his advantage. So, it's either make up your mind, umalis tayo dyan,
or wag tayong kumibo. Wag na tayong kumibo. So, maaring i-block natin siya para hindi na dumaan sa ating wall. Okay, tuloy tayo doon sa ating topic, mga kaibigan. Alam niyo, hindi ako nagsasawang pag-usapan itong tungkol kay Sayad. At saka kung ano ang kanyang gagawin pagka siya ay nakaupo. Pag binigyan ninyo siya ng karapatan na bumalik sa Malacanang or pumasok sa Malacanang, mag-iiba ang tono niyan. Mag-iiba ang tono niyan. I am telling you this right now. Magyayabang siya, lalabas na yung kanyang pagkaluka-luka, at gagawin na niya ang gusto niyang panghihiganti. O, di ba? Mayroon siyang isang statement na sinabing pagka raw siya naging presidente, huhukayin niya ang ama ni BBM sa libingan. Anong gagawin niya? Pahuhukay niya? O magsabi siya kay Amy? Napaka binggador na tao. Huhukayin niya? Hindi na nahiya. Sobra. Ano kaya ang nasa tuktok niya? O magsabi siya kay Amy. Tingnan natin. Alam mo, ilalaglag rin niya yan si Amy. Magkakaroon silang dalawa ng falling out. Yan ang aking nakikinita. Tapos, itong si Sayad na ito, ibabalik niya tayo, ibibigay na niya tayo sa China. Itutuloy na niya yung gusto ng tatay niya na gawin tayong probinsya ng China. Kayong mga didisyet kayo, makinig kayo. Pag nangyari yan, inilagay ninyo sa Malacanang yung babaeng yan, at pag nangyari yan na tayo ay sasakupin ng China, numero 1 kayong magiging biktima. Kayong mga didisyet kayo ng mga magiging una kayong biktima. Kasi, ang gagawin sa inyo, kayong mga walang mga trabaho, kasi kayong mga karamihan dyan na gustong-gustong pumasok, yan, ganyan, gusto lang ibalik si Sayad na boba, ilalagay sa Malacanang, kasi kayo ang nagdidila-dila sa kanyang puwet. Dinidila-dilaan ninyo ang kanyang puwet, at gusto ninyo siyang nandiyan kasi yun ang type ninyo dinidiyos ninyo Hindi ninyo alam pag naging under na tayo sa China, kayo ang magiging unang biktima. Paano? Komunista ang China Hindi ba ninyo alam? Babawalan ang pag-aanak. Hindi ninyo alam yan, Lalo na kung ganito ang ng komunista Lalo na kung ang isang pamilya ay walang ipinoproduce na mabuti sa sosyedad. Gusto ng China yung ang mga anak natin ay matatalino. Hindi ba ninyo yan alam na ang mga China, kaya nga sila umaalis sa China? Karamihan sa kanila gustong pumunta sa Amerika kasi pinipigilan silang mga anak. Kung ang anak mo ay walang silbi, kung ang yung inyong genes ay bobo ipoproduce na anak, it's either hindi yan irerehistro sa listahan. Kaya kung mayroon silang mga pakakainin o nakalista ang mga benepisaryo ng gobyerno, hindi nakalista ang inyong anak. Kasi ayaw nila doon sa anak mo. Kung walang pakinabang, ikaw na babae ka, nanganak ka ng sobra dahil ang sabi isa lang ang anak, nanganak ka ng 2 o 3 dahil sa kalimutan mo, hindi ililista ng gobyerno yun dahil ang pinoproduce niyong mga anak ay mga ganyan ang komunista. Ginagawa pa ng China yan hanggang ngayon. Meron akong kilalang ganyan Chinese. Ganon. Kaya gusto nilang umalis sa China. Tapos yung anak, hindi bibigyan ng sustento dahil hindi nakalista. Kasi sustentado sila sinusustentuhan sila pero depende kung anong klase kang tao susustentuhan kanila. Pagka hindi kanila gusto
Magtrabaho ka doon. Magtrabaho ka sa bukid. Gagawin ka nilang trabahador. Yun ang tinatawag na communistic ideology. Kailangan pantay-pantay kayo. Or depende. Ito nga ang sabi eh. Ang sabi, ito ang ano ng komunista, it's according to ability. Yan, gusto nang ibabase nila sa kaya mo, sa katalinuhan mo, sa ano ang maibibigay mo sa bansa. Each according to his ability. And each according to his need. Ganon sila. Bibigyan ka, susuportahan ka, susustentuhan ka, according sa abilidad mo. Hindi kagaya ngayon ginagawa ng gobyerno natin dyan, lalo na ngayon ginagawa ni PBBM. Lahat, pantay-pantay tayo. Kaya kayong mga tamad, bubuka-buka ka lang kayo dyan sa bahay ninyo, tapos manghihingi kayo sa barangay, magpapalista kayo sa barangay. Hindi pwede sa China yan, uy. Para maintindihan ninyo. Hindi pwedeng magbuka-buka ka dyan pagkatapos manganganak ka, ang mga anak ninyo puro mga pulpul. Diyan ka dadalhin, ikaw na didisit ka, diyan ka dadalhin ni Sara Sayad. Dadaling ka sa China. Kaya mag-isip-isip kayo. Kayong mga DDS na hindi kayo nag-iisip, na basta kayo, dinidiyos lang ninyo, hindi mo na kayo nag-iisip kung ano ang ginagawa, ano ang inyong desisyon. Sige, nakikita na nga natin sino ang mga senadores na nagsaside o kumakampi sa China. Di ba mga senadores ni Sayad? Senadores ng Duterte. Tingnan ninyo sila. Sige. Sino ba? Oh, ngayon kasi nandiyan pa si PBBM, hindi nila magawang ituloy-tuloy na tayo sa China. Pero pagka nandiyan na yan si Sayad, nako, ang dali-dali na yan. Kaya kayo dyan, mga kababayan ko, dyan sa Kalayaan Group, mga kababayan ko, dyan sa Pag-asa, mga kababayan ko, ipamimigay na tayo sa China. Wala na tayong ipaglalaban dyan. Kaya iboto pa ninyo yung luka-luka na may pagka-komunista ang isip. Kunyari, lumalaban siya sa komunista, pero hindi, doon niya tayo dadalhin. Tiyak yan, mga kaibigan. Sabihin ko sa inyo. Kasi nga, kagaya na sinabi ko doon sa nakaraan kong vlog, hindi siya makapag-approach, hindi siya makapag-atraka sa Western world kasi hindi nga siya marunong magsalita. Sige, magpunta siya sa Europa, pumunta siya sa Amerika, at siya ay makipag-negotiate sa mga leader. Paglabas lang niya doon sa opisina ng pinuntahan niya, i-interviewin na siya. Ano ang stand niya dahil hindi siya makapagsalita? Kahit nasabihin mo pang tulungan siya ng kanyang mga sekretary o ng mga press people niya, hindi magagawa yun pag yung instant interview. Okay, Miss President, or Your Honor, Your Excellency, President, ganito. President Sayad, luka-luka. What do you think about your stand about the West Philippine Sea? Instant yan. What do you think about something? What do you think about the stand of the Philippines with regards to yung problema, the problem of the US and Iran? Okay? Tatanungin yan siya. Instant yun. Instant. Ang sinasabi ko nga, extemporaneous interview. Or instant interview. Ano kaya ang sasabihin ng babaeng yan? Ito. Paano ka? Paano ka maiintindihan? Dapat meron kang magaling na stand. Magsasalita ka. Alam mo yan. Boba
mga elementary at mga high school students na talagang matatalino sa kanya eh. Pagsalitain mo nga. Naku, mga kaibigan, mag-isip kayo, hindi matatapos ang aking vlog tungkol sa babaeng ito. Huwag natin siyang ilalagay. Mag-isip kayo, mga kaibigan ko, mga kababayan kong mga DDS. Kahit nasabihin ko pang magkabila ang ating panig, pero maaapektuhan din kayo. Maaapektuhan kayo, maaapektuhan ako, maaapektuhan tayong lahat. Kagaya ng sinabi ko, anuman ang desisyon na gawin ng isang presidente sa loob ng Malacanang habang siya ay nag-iisa, malalagay siya sa isang pagkakataon na magdidesisyon siya sa isang bagay. Hindi siya pwedeng diktahan yung kanyang desisyon. Kaya-kaya niya yan. Pagka sumakit na yung ulo niya, baka mamaya maluka-luka na eh. Tumakbo na yan dyan ng hubad. O kung hindi, dadali na natin siya sa mental. O kung hindi, kaya mabubwis siya. I want to see her reaction when that time comes.